Palatay natin yumuko. Dumulong sa ating Panginoon, humingi ng gabay sa Kanyang Banal na Espiritu sa araw na ito. Ama namin, yan ang aming pinakananasa sa araw na ito, na minsan pa i-impart mo ang iyong salita sa bawat isa sa amin. Lord, ang aming puso ay amin ang pinalinis sa iyo kanina pa lang. Nagsisi kami sa aming mga kasalanan. At Lord, may pananabik sa aming puso na muli ay, Lord, makarinig mula sa iyo ng salita ng buhay. Kagaya ng sabi ng awitin, yan ang nagbibigay ng lakas sa amin para maka-cope up, Lord, sa araw-araw na pakikipagbaka, Lord. Hamon ng buhay na ito. And we're so glad, Father, that you have revealed to us the word of the hour. Dahil ito ang tugon sa lahat ng lalang ng kaaway sa aming panahon. And the only way we can overcome, Lord, is by your word, Father. Kaya hiling namin na sa tulong mo, Panginoon, ay mabuksan muli ang aming mga pangunawa sa iyong salita. Nang sa ganun, Panginoon, ay magamit din namin, ma-apply namin ang wasto sa aming buhay. May you just help us, Lord. Napakarami pong may pangailangan, dami pong may karamdaman. Ngunit, Panginoon, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang Lord, provider namin. Lahat ng kailangan namin, Lord. Lahat ng pangangailangan na represented sa aming kalagitnaan ay aming tinataas sa iyo at pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Naalala namin, Panginoon, ang pag-aaral namin tungkol sa baptism of the Holy Spirit. Kung paanong, Lord, ayon sa iyong salita, lahat ng aming kakailanganin sa paglalakbay na ito sa ibabaw ng lupa hanggang sa iyong pagbabalik ay nasa amin na kung taglay namin ang iyong banal na Espiritu. Kaya may kagalingan, Lord, na nasa amin, Panginoon. May provision sa lahat ng pangangailangan, Lord. If we can only know how to claim it, Father, para sa iyong kapurihan. So be with us now as we go to your word in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. At iba palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Sino bang masaya sa umagang ito? Praise the Lord. Pakita natin sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Amen. Alam nyo, pagka nag-ahin kayo, ayon sa Mrs. ko, alam niya, pagka ganado ka kumain. Alam niya, pagka masaya ka, pagka nasasarapan ka dun sa pagkain. Hindi mo pwedeng pekiin eh. Yes. Diba? Praise the Lord. Kaya, sa umagang ito, pakita natin kay Lord, ganado tayong kumain. Diba? Wala tayong sakit. Yung mga may sakit, diba? Walang ganang kumain. O kung meron man tayong sakit, pahipon na tayo ngayon pa lang sa ating Panginoon para sa panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay ganado na tayo kumain at di mawalan ng kabuluhan ng bawat sandali ng ating pag-aaral sa umagang ito. Praise the Lord. Mari tayo magsupo. Sandali. Amen. Naisip abot ng mga kapatiran natin sa Qatar, sa pangunguna ni Brother Hermie at Brother Dandy ang kanilang pagbati sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At kung hindi nyo po alam, sila po ay meron na ring live streaming. Alam niyo kung bakit? Kasi na-inspire sila doon sa nakita nila sa atin. At ayon kay Brother Dandy, kausap ko siya nung nakaraang araw dahil nag-live stream ako sa kanila. At habang nagla-livestream, nag-chat-chat po kaming dalawa ni Brother Dandy. At ang sabi niya, kaya kami meron ganito kasi na-inspire kami doon sa nakita namin sa inyo. Naging napakalaking blessing sa amin. At sabi, bawat pamilya na represented dito sa church namin, pinapanood lahat ng preaching nyo dyan sa Elect Bride Assembly. Kaya pala sabi ko, ang daming nag-view sa amin at namin nag-visit doon sa aming site, doon sa archive namin. Yung pala, ang daming nanonood doon sa mga kapatiran natin doon. At natutuwa ko na sila ngayon, dahil maraming IT pala miyembro doon, na Brother Hermie at Brother Dandy, kaya ginamit nila yung knowledge nila ngayon, may live streaming na rin sila ron. Well, para sa akin, nakakatuwa ito na tayo maka-apekto sa magandang paraan, maka-impluensya sa magandang paraan sa ibang mga iglesia. Amen. At ang ating pangangaral ay umabot sa kinaroroonan ng mga taong hindi natin abot physically. Amen.
at sila ay mapagpala kung paano tayo ay pinagpapala dito sa ating church. So patuloy po tayong manalangin, sumuporta sa anumang paraan na magagawa natin. Amen, sa bagay na ito na ating pinasimulan. Amen. So sa umagang ito, itutuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa baptism of the Holy Spirit. Sino bang nag-enjoy nung nakaraang pagkakataon? Amen. At praise the Lord, kinapos po tayo ng oras nung nakaraan, kaya tutuloy natin ngayon. Kaya, alright, basahin natin ulit yung ginamit nating quotation bilang pasimula and also review ng ating pag-aaral. Here's a mystery. A mystery is a scripture, a previously hidden truth, now divinely revealed, but in which a supernatural element still remains despite the revelation. So ang ating pinag-uusapan ay ang hiwaga ng bautismo ng Espiritu Santo. Alright? Ito ay naipahayag na sa ating panahon, pero marami pa ring mga tao ang hindi makaunawa nito, hiwaga pa rin ito sa kanila. Alright? Bakit? Kasi sa kabila ng paghahayag sa huling panahon tungkol sa totoong bautismo ng Espiritu Santo ng ministry ng Elijah Prophet o ng seventh church age messenger, ay meron pa ring elementong supernatural na nananatili doon sa hiwagang yun. At doon pumapasok yung personal dealing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Oo, nahayag na to sa messenger, nahayag na to sa iglesia, pero nahayag na ba sa iyo to personally? Yun ang tanong. So, kailangan ang Espiritu Santo mismo maghayag sa iyo nito, at yung supernatural element na yun ay masusolve. Can you say amen? Pagka ang Panginoon ay naghayag sa iyo nito in a personal way. Alright. So, one of these mysteries revealed in our day is the mystery of the baptism of the Holy Ghost without sensation. Gusto kong pansinin yan. These are actual words of the prophet. Sa message niyang, is this the time? Isa sa mga hiwaga na nahayag sa ating panahon ay ang hiwaga ng bautismo ng Espiritu Santo nang walang sensasyon. Alright? Kasi kaya niya ito isiningit, yung salitang without sensation, dahil nung panahon ni Brother Branham, lumilipat ang church age mula sa Pentecostal age papunta sa bride age. Alright? So, nung panahon ni Brother Branham, talamak na talamak yung Holy Spirit baptism sa pagkakaalam ng mga Pentecostal. Diba? Na kailangan may maramdaman ka, kailangan manginig ka, kailangan merong parang apoy na lumakad mula sa iyong tuktok hanggang sa iyong talampakan. Diba? Kailangan nanginginig ka, nangangatal ka, kailangan matumba ka sa sahig. Those are Pentecostal concept. Although may genuine na karanasang ganyan, hindi natin sinasabing hindi maaaring mangyari yan sa atin. But, amen, gustong linawin ng ating propeta dito sa message na kahit walang ganoon, ay pwede kang mabautismo ng Espiritu Santo. Bakit? Kasi itong mga bagay na ito na hinahanap ng mga Pentecostal Bakit? Kasi itong mga bagay na ito na hinahanap ng mga Pentecostal nadarama lamang ng five senses ng katawan. Diba? Praise the Lord. Meron tayong kaluluwa na siyang dapat maabot ng Holy Spirit. At ang tanging sense ng kaluluwang yun, remember now, diba, merong 5 senses sa katawan, merong 5 senses sa spirit, merong 1 sense lang sa soul. At ang sabi ni Brother Branham, that's your free moral agency. Yan ang sabi niya. Kaya ikaw ay pipili kung tatanggapin mo o hindi. Pagka dumarating na yung Holy Spirit sa iyong kaluluwa, tatanggapin mo ba? Mananampalataya ka ba o magdududa ka? Sapagka ikaw sumampalataya, tinanggap mo yung pagbisita ng Holy Spirit sa iyo, tinanggap mo siya sa puso mo, then suddenly, yung dating puso mo na puno ng di pananampalataya ay magkakaroon ng pagbabago at maghahari ang pananampalataya sa iyong puso kasi pinapasok mo ang Holy Spirit. Alright? Definitely, merong pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Definitely, may madarama kang kagalakan, may kung ano hindi ka maunawaan. Amen, na madarama, it doesn't necessarily mean na maramdaman mo sa iyong katawan.
Alright? So yun ang ibig sabihin ng ating propeta na baptism of the Holy Spirit without sensation. Diba? You just know and you know and you know. Kahit na hindi mo naramdaman sa iyong katawan, you know and you know deep in your heart na merong nagbago sa iyo. At yun ang importante sa lahat. Kung gusto mong mangisay, pagkatapos okay lang. Diba? Gusto mong tumumba palagi, it's alright. Kung yun ang gusto ng Panginoon mangyari sa iyo. Ba't ang importante, matanggap mo sa iyong kaluluwa ang Espiritu Santo. You see? Alright? So itong mga pag-speaking in tongues, outward manifestation, yan ay maaaring maging bunga ng isang tunay na bautismo sa iyong kaluluwa. Alright? Pero, maaari ding, ikaw ay naapektuhan lang sa laman nang hindi ka naman inaabot sa kaluluwa. Naintindihan nyo? Alright. Tuloy natin. Oops, I'm sorry. Ang sabi doon sa last part, the mystery of the baptism of the Holy Ghost without sensation, but the person of Christ performing in you the same works that He did. Yun ang importante sa lahat. Yun ang katibayan na ikaw ay bautismado ng Espiritu Santo. Kapag ang persona ni Kristo ay nanahan sa iyo at gumawa ng mga gawang ginawa niya. In other words, pag nag-display ka ng kaparehong katangian ni Yesu Kristo, at ang mga gawa niyang ginawa dati, ginagawa mo, then, yun ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo. Kahit pa nga hindi ka mabuwal. Kahit pagka ikaw ay merong ganitong manifestasyon. Amen. Ang buhay ni Kristo ay yung pinamumuhay. That's the real baptism of the Holy Spirit. Alright. The importance of hearing it. Kaya ko ito ipinapangaral at kaya ko inuulit. Minsan ko na ipangaral ito kung hindi ako nagkakamali. Pero gusto kong pangaral ulit, sabihin ulit, dahil na-realize ko ang kahalagahan ng pangangaral nito. Kahalagahan na marinig niyo ito. Dahil kung hindi niyo maririnig, hindi kayo magkakaroon ng pananampalataya dito. Alright? At pagka hindi narinig mula sa pulpito natin, maaaring magkaroon kayo ng iba't ibang ideya galing sa iba't ibang tao. Sa iba't ibang denominasyon marahil. Mga taong nakakausap nyo galing sa iba't ibang denominasyon. So kailangan kunin natin, ihangot natin mula sa salita ng Diyos sa mensahe sa uling panahon para makatiyak tayo na ito talaga ang tamang pagtuturo ng bautismo ng Espiritu Santo. And then we can have the right kind of faith. Amen. Para ito ay matanggap. Ang kahalagahan ng the importance of hearing it. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya importante marinig nyo dahil ang pananampalataya daw ay nagmumula sa pakikinig. At sa pakikinig ng salita ng Diyos. In other words, kung hindi mo mapakinggan, hindi mo mapanampalatayanan. Amen? Alala ko yung sabi ng scripture sa 1 Corinthians 1:21. God was pleased to save them that believe by the foolishness of preaching. Diba? Ito ang paraan na itinalaga ng Diyos para magligtas at magbigay ng pananampalataya upang yung taong nakapakinig ay maligtas. Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Pwede namang injectionan ka na lang para maligtas ka. Kung gustuhin ni Lord, diba? Pwede namang mag-aral ka para maligtas ka. But no, ang sabi, God has chosen by the foolishness of preaching to save them that believe. Alright? So, paano sila sasampalataya? Kailangan marinig nila ang pangangaral, marinig nila ang salita ng Diyos. So, then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Bakit kayo pinapangaral ang baptism of the Holy Spirit? So you can receive the baptism of the Holy Spirit. Sabi ng ating propeta, faith is a revelation. Right? Kung ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig, ang pananampalataya pala ay isang kapahayagan. Diba? Habang nakikinig ka sa pangangaral, ang Diyos ay nagpapahayag sa iyo, kaya nagkakaroon ka ng tiwala ng pananampalataya. Kaya ang faith ay revelation. You know and you know, you know and you know, without a shadow of doubt. Amen? Naihayag sa iyo, hindi kayang tanggalin sa iyo ng iba yung kapayagan yun. You have faith. Faith is a revelation. Romans 10. Dapat pasalamatan nyo ang mga lingkod ng Diyos.
Dahil kung wala sila, paano tayo makakapakinig? Alright? Sabi sa verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Marahil sabihin nyo, well, lahat naman ng tao tumatawag sa Panginoon eh. Lahat naman nag-Jesus eh. Diba? Tignan natin kung anong klaseng pagtawag itong ginagawa dito. Sabi sa verse 14, "How then shall they call on Him in whom they have not believed?" Ito pala'y pagtawag ng may pananampalataya. Hindi lang pagtawag sa panahon ng kailangan nila ang Panginoon, pagkatapos wala silang pakialam pagka hindi na nila kailangan ng Panginoon. No, but this is calling upon the name of the Lord in faith. Amen? How shall they call on Him in whom they have not believed? Paano nga naman sila tatawag? Hindi sila sumasampalataya. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, "How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things." Hallelujah. So ang Diyos ang nagtalaga ng lahat ng paraan ng kaligtasan. Siya ang nagtalaga ng mga ministro. Siya ang nagsusugo para sila'y mangaral at mag-create ng pananampalataya sa mga nakapakinig. And then they can call on the name of the Lord in faith. And they shall be saved. Alright? Acts 19. Tingnan natin ang nangyari dito. "And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and find certain disciples." So meron silang nadaanan. Si Paul, may nadaanan siya sa lugar ng Efeso na mga disipulo na. Right? Ibig sabihin, mga tagasunod na sila ng Ebanghelyo. Right? "And he said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believe?" They were already believers. Sa tinanong niya, tagal nyo na palang sumusunod dito sa Ebanghelyo, pero natanggap nyo na ba ang Espiritu Santo magmula nang kayo'y sumampalataya? Alright? Sa Tagalog, medyo mali yung translation kasi ang nakalagay doon, natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? No. Magmula ng kayo. Yung since ay magmula ng kayo ay sumampalataya. Kasi yan ang ginagamit ng mga Baptist doon sa pagtuturo nila. Pag sumampalataya ka, yun na rin yung baptism of the Holy Spirit. But no. Have you received the Holy Ghost since you believe? Naunawaan niyo ako? Magmula ng sumampalataya kayo, itong mga disipulos ito, sumasampalataya na sila. Pero tinanong sila ni Pablo, natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo? Magmula ng kayo'y sumampalataya. Alright? Ang sagot nila, "We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost," na hindi pa namin naririnig na merong Espiritu Santo. Alright? Nananampalataya na sila, pero hindi pa nila narinig ang tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo. Hindi pa na ipapangaral sa kanila sa paraang nararapat. Are you following me? Kaya ganun kahalaga na ito'y maipangaral para ito'y masampalatayanan. Alright. Verse 3, "And he said unto them, Unto what then were ye baptized?" Ang sabi ni Barbanam, ibig sabihin niyan, paano kayo nabautismuhan? And they said, "Unto John's baptism." Nabautismuhan na kami ni Juan. Hindi ba sapat na yan? Nabautismuhan na kami. And then said Paul, "John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on Him which should come after Him, that is, on Christ Jesus." When they heard this, gaano kahalaga na marinig? Ganito kahalaga. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus, and when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. Alright? Kailangan marinig nila, at nung marinig nila at sundin nila yung instruction ni Paul, nung patungan sila ni Paul ng kamay, ay dumating ang Espiritu Santo sa kanila at sila ay nagsalita sa iba't ibang wika at ng hula. Kailangang marinig nila muna. Alright? May mga baguhan tayong narito. First time nyo marinig ang ganitong pagtuturo. Kailangan marinig nyo ito at ang purpose para magkaroon kayo ng pananampalataya. Para ma-reveal sa inyo na ito'y para sa inyo. Marahil matagal na kayong mananampalataya.
hindi natin ina-unchristianize ang sino man. Maraming matagal na kayo sa message, pero kumbinsido ako marami sa mga umuupo sa mga message churches, hindi pa nakatanggap ng tunay na bautismo ng Espiritu Santo. Bagamat mananampalataya na sila. Because it is not preached maybe in the way it should be preached. Marahil ang konsepto ng iba ay Pentecostal concept pa rin tungkol sa baptism of the Holy Spirit. So kailangan nating ipangaral at himayin ng maayos para matanggap nila sa tamang paraan. Alright. Hebrews 4. Tungkol pa rin sa pagdinig. And in this place again, nangungusap tungkol sa Sabat si Paul sa mga Hebrews. At meron siyang binanggit ditong 3 Sabat. Yung una ay yung Sabat ng Panginoon, pagkatapos ng 6 na araw na paglikha, sa ika-7 araw siya nagpahinga, sabi. Alright? In fact, lumampas pa dun si Paul at ang sabi niya, ang totoo, bago pa lalangin ang sanglibutan, tapos ng lahat ng gawa. Alright? Narong eternal rest ang ating Panginoon. Pero minanifest niya ito sa creation, ika-7 araw siya nagpahinga, katapos niyang gumawa ng langit at lupa. And then, pagkatapos, ang sabi, siya'y nagtalaga ng kapahingahan dapat sa mga Israelita doon sa Promised Land, pero hindi nakapasok ang karamihan sa kanila. 2 lang sa original ang nakapasok. Because of their unbelief, ang sabi. At ang sabi dito sa verse 5, tinuloy niya na, and in this place again, isa na namang pagpapahinga, isa na namang Sabat. At itong Sabat na ito ay wala iba kundi ang Holy Spirit baptism. Ang Holy Spirit ang tunay na Sabat natin. Diba, may iba-ibang pananaw, ang iba't ibang grupo dito. Ang sabi ng mga, I think, Adventist believers, na Sabado raw ang Sabat. Alright? At meron pang ibang mga churches na merong ibang pakahulugan sa Sabat. Alright? Sabi naman ng ibang mga protestante, Linggo ang Sabat. Pero ang tunay na Sabat ay yung kapahingahan ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay sa atin. And that is the Holy Spirit baptism. Sabi dito sa verse 5, para makita natin. And in this place again, pagkatapos ng mga Sabat na binanggit ko, in this place again, if they shall enter into my rest. Kinote niya si Jesus. Kinote niya ang Diyos dito. Enter into kaninong rest? Kaninong rest? God's rest. Alright? Speaking of the Holy Spirit baptism, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts. So, ipaparinig niya ulit ang kanyang tinig. Ipaparinig niya ang ebanghelyo. Are you listening to me? Amen. Narinig nyo kaya ang tinig ng Diyos ngayon? Sabi, pag narinig nyo, pagkatapos ng maraming panahon, sinabi nyo ulit kay David, may propesya, today, sa araw na ito, habang narinig nyo ang tinig niya, huwag nyo pagmatigasin ang inyong mga puso. In other words, kung paanong binigyan ng pagkakataon ng mga Israelita sa pamamagitan ng pangaral ni Moses na makapasok sa Promised Land, you are given this chance to enter into His Holy Spirit. If you can believe. Huwag niyong patigasin ang inyong mga puso katulad ng ginawa ng mga Israelita na sila'y nangamatay lahat, nangabuwal silang lahat sa ilang dahil sa di pa. Why we need to hear it preached. Acts 10. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Ano ibig sabihin nito? Kung narito kayo ngayon at hindi kayo natutulog at nakikinig kayo ng salita ng Diyos, may chance kayong mabautismohan ng Espiritu Santo. Kung narito kayo ngayon at ang isip nyo ay nandito sa ating Panginoon, hindi nagliliw-aliw kung saan-saan, meron kayong chance because you're hearing the Word of God. The Holy Ghost fell on them which heard the Word. Acts 11, verse 15 hanggang 16. And as I began to speak, Peter, inuulit niya yung karanasan niya kay Cornelio. Remember, ito yung karanasan ng centurion na si Cornelio. Diba? O si Cornelius sa English. Alright? Na nangusap ang Diyos sa kanya. Alam natin kwento, diba? At tapos pinapuntahan niya si Pedro. At si Pedro ay pumunta ron sa kanila. At
Nangaral siya tungkol kay Kristo, tungkol sa biyaya, tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. At yun sinabi dun sa Acts chapter 10 verse 44 na habang nangungusap siya, ay bumagsak ng Espiritu Santo sa kanila. At sa chapter 11 verse 15, nire-rehearse niya ito. Sabi niya, and as I began to speak, the Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. Alright? So, you see, may iba't ibang paraan ng pagdating ng Holy Spirit sa tao. Alright? Kanina, nakita natin, pinangaral, pinaalam ni Paul sa mga taga-Ephesus, yung tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo, at pinabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito mga ito kasi, praise God, ibang dealing ng Panginoon sa kanila. Grabe ang pananampalataya nila habang sila ay nakikinig. Nakita ng Diyos na kaya nilang sundin lahat ng iutos sa kanila. Kaya habang nakikinig pa lang sila, binautismo na sila ng Espiritu Santo. Alright, dun sa naunang kaso, kailangan muna nilang magpabautismo. Kailangan nilang marinig yung papaliwanag tungkol sa Holy Spirit. Tapos kailangan silang magpabautismo, tama, sa pangalan ng Panginoon Kristo, dahil yung bautismo nila ay kay Juan. And then, nung patungan sila ng kamay, saka bumaba ang Espiritu Santo. So, walang isang paraan na itinakda ang Diyos kung saan maaari niyong tanggapin ang Espiritu Santo. Merong sa pagpapatong ng kamay, meron sa habang nakikinig ng salita ng Diyos. Ang importante, kayo ay sumasampalataya sa inyong puso. Right. Then remembered I the word of the Lord, verse 16. How he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. Review natin sandali yung part 1. Para doon sa mga hindi nakasama nung nakaraan. Ating pag-aaral. By one Spirit are we all baptized into one body of Christ. Saan makikita yan? 1 Corinthians 12:13. Alright? Pwede ba natin sabihin sabay-sabay para sigurado kung gising kayo lahat? 1 Corinthians 12:13. 1 Corinthians 12:13. Alright? By one Spirit are we all baptized into one body. Alright? In other words, praise God, kiniklaim mo lang na bahagi ka ng katawan ni Kristo hanggang sa talagang mabautismo ka ng Espiritu Santo. Hindi porkit nagsisimba ka rito sa elect by the assembly ay bahagi ka ng katawan ni Kristo. Naunawaan nyo? Maaari ikaw ay miyembro ng kalipunan pero hindi ka miyembro ng katawan hanggat hindi ka nababautismohan ng Espiritu Santo. Papasok sa katawang yun. Yung body rito ay ang mystical body of Jesus Christ. Alright? Universal body. Kahit saang dako. Sino mang nabautismohan na ng Espiritu Santo, siya ay pinasok sa katawan ng ating Panginoon. At yung katawang yun ang mararapture. Alright? Merong ibang maliligtas, pero yung mga pumasok lang sa katawan ni Kristo ang mararapture. Nasusundan niyo ako? Alright. So anong requirement ng rapture? Baptism of the Holy Spirit. Dahil yun ang magpapasok sa iyo sa katawan ng ating Panginoon. When we're truly baptized with the Holy Ghost, we have the life of Christ dwelling in us, which is the token. It entitles us to all that Christ paid for at Calvary. Right? Kung talagang bautismado tayo ng Espiritu Santo, ang buhay na ni Kristo ang nananahan sa atin. Sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay, si Kristo na ang buhay sa akin. Alright? At yung buhay na yun, yung token. Yun yung katumbas ng token na hiniling dun sa mga Israelita sa kanilang paglabas sa Exodus. Right? Ngayon, ang inihiling ng Diyos ay yung buhay na nanggaling sa dugo, which is the Holy Spirit Himself. Amen? Ang buhay ni Kristo na nananahan sa atin. At pagtaglay niyo yun, meron kayong karapatan sa lahat ng binayaran ni Kristo sa Kalbaryo. Alright? Praise the Lord. We have within us all that we need for this life's journey if we have the Holy Ghost. Pag-aralan na natin yan. Lahat ng kailangan nyo sa paglalakbay. Kung ang Espiritu Santo ay nasa inyo, and the Holy Spirit is God Himself, right? Ano ang wala sa inyo kung nasa inyo ang Diyos? Right? Kaya ito'y dapat magbigay ng kalakasan ng loob sa atin. Huwag tayong manghinawa. May panahon ng pagsubok, may panahon ng pakikipagbaka, may panahon ng panghihina, pero sa totoo lang, nandyan na sa iyo lahat ng kailangan mo. If you have the Holy Spirit.
The Holy Ghost baptism is the real new birth. Ito yung isang bagay na nilinaw natin noong nakaraan. Or to be baptized with the Holy Ghost is to be born again. Right? Kasi yung iba pinaghihiwalay pa yung born again experience sa baptism with the Holy Spirit. Nilinaw natin noong nakaraan. Gumamit tayo ng scripture and also illustrations at mula sa propeta mismo natin kung paano ang sabi niya, it's one and the same. Hindi ka tunay na ipanganak na muli kung hindi ka pa nababautismohan ng Espiritu Santo. At mamaya sa pagpapatuloy natin, lalo pang maglilinaw yan. The Holy Ghost is what transforms us into what kind of life the seed that lays within us possess. Pag-aralan natin, ang Holy Spirit baptism, yun yung bumubuhay ng binhi. Remember, merong dalawang klase ng binhi. Binhi ng Diyos at binhi ng Diablo. Alright? Alam natin kung ano nangyari dun sa Garden of Eden. Hindi na tayo babalik dun. Alright? Bilang mga matatagal ng mananampalataya. Okay? May anak ng Diyos, may anak ang Diablo. Alright? At merong binhi. Bilang mga anak, may mga binhi tayo. Can you say amen? At yung binhing yun ay kailangan tamaan ng Holy Spirit. O sabihin na natin, bautismo ng Espiritu Santo para mabuhay siya. At kung ano man yung buhay niyang tinataglay dun sa loob niya ay lumabas, umusbong at mag-manifest. Alright? Hallelujah. So lahat ng pagpapakabait nyo, hinihin nyo, at lahat ng pagsusumikap nyo at sumunod sa mga tinuturo sa church ay walang kabuluhan kung hindi lumabas yung tunay na buhay ng binhi. Pagkakailangan gumagawa niyan, papahaba kayo ng buhok, mapapagod kayo. Pagkakailangan gumagawa niyan, amen? Papahaba ng damit at lahat, pagsunod sa mga itinuturo dito, mapapagod kayo. Hindi pa kayo pumapasok sa kapahingahan. Bakit? You're doing it yourself. Pero hayaan yung Espiritu Santo ay umabot sa iyong kaluluwa doon sa binihi na naroon. Amen? Then, yung binhi ng Diyos na nandoon ay kusang uusbong at hindi magiging mahirap sa binhi ng Diyos na sumunod sa sarili niyang salita. Alright? Kaya merong mga sisters dito, hindi sila nasusuya sa mahabang buhok. Hindi sila napapagod sa kanilang ginagawa. Masayang-masaya sila. It's their life. Bakit? Kasi tinamaan lang yung binhi nila ngayon, nabubuhay na yung buhay ng binhi sa kanilang buhay. Hindi ko sila kailangang bantayan sa bahay. Hindi ko kailangan utusan yung mga diakono, ilista nyo ang lahat ng mga ganitong ginagawa, ganyang ginagawa. No! I'm confident na pagka kayo nakatanggap ng tunay na bautismo ng Espiritu Santo, kahit saan kayo naroon, you'll be living like a son or a daughter of God. Bakit? Kasi nabuhay na yung binhi. Alright. Ngayon, kung ang binhi nyo ay sa serpente o sa diablo, amen, maaari kayo magsimba, at tamaan din kayo ng Holy Spirit. At tamaan din yung kaluluwa nyo ng Holy Spirit. Kaya lang kung ang binhing naroon ay masama, di masamang buhay ang lalabas. Dahil ang Holy Spirit baptism ay hindi nagbabago ng binhi. Ito'y nagtatransform lang. Can you say amen? Mula doon sa dating, ito'y nagkikwiken lang, I should say. Nagkikwiken, nagbibigay buhay lang doon sa binhi na nandito sa atin. Alright? Praise be to God. At tinatransform niya yung binhi from being a seed into a life that is lived or lived out. Hallelujah. As with the earth, so it is with you. Kung paano tinubos ang lupa, ganun din tayo tinutubos individually. Huwag niyong kalimutan yan, mga tipong yan, napakalaking tulong yan para maunawaan niyo ng gusto ang baptism of the Holy Spirit, ang newborn, ang rebirth experience, new birth experience, I should say. Alright? So, paano ba tinubos ang lupa? Binautismuhan nung panahon ni Noah. Nilubog sa lupa. Sa tubig, I should say. Baptism, alright? Pagkatapos, dumating si Jesus, binubo yung dugo. Sinanctify ng kanyang dugo, yung lupa. And then, ito'y patuloy na lilinisin hanggang sa millennium. Kita nyo, mukhang malinis na pero hindi pa ganap na malinis dahil sa dulo ng millennium ay magkakaroon ng baptism of fire. Holy fire. At doon magaganap ang baptism of the Holy Spirit, doon sa dulo ng millennium, kung saan susunugin lahat ng mikrobyo, lahat ng demonyo ay susunugin sa araw na yon.
Panahon yun. Alright? And then, pagkatapos doon, darating ang new heaven and new earth, eternity. Doon mo lang masasabi na ang mundo ay na-born again na. Amen? New heaven and new earth. Pagkatapos dumaan sa tatlong stage na yun, justification kay Noah, sanctification sa panahon ni Jesus, hanggang sa millennium, and then sa dulo ng millennium, baptism of the Holy Spirit. Can you say amen? And then, eternity, Christ reigning on the earth. Ganon din tayo. Dadaan tayo sa justification. Pag tayo nagsisi, sumampalataya sa ating Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Alright? Pagkatapos, lilinisin tayo ng Espiritu Santo. Amen. Ang salita ng Diyos. Pakikinig ng salita ng Diyos at mga karanasan natin. Nililinis tayo, pinadadaan tayo tila sa apoy. Can you say amen? Para linisin lahat ng mga bagay na hindi nararapat manatili sa atin. And then, sa dulo ng sanctification stage ay merong baptism of fire. Kung saan susunugin na ng Panginoon yung ugat ng kasalanan sa ating kaluluwa, sa ating puso, hanggang sa mawala na ng lubusan ng pagnanasang magkasala. Alright? And then, praise the Lord, pag tinamaan na yung binhi, magkakaroon ng bagong nilikha. Amen. Hallelujah. Lahat ng nakay Kristo isa ng bagong nilalang. Ang lahat ng mga dating bagay ay lumipas na. Ngayon, lahat ay pawang bago. Alright. So yung baptism of the Holy Spirit natin, ang nagbibigay daan sa born-again experience. Naintindihan nyo? Baptism of the Holy Spirit, hindi tayo tumitigil doon, kasi yung baptism of the Holy Spirit, pagkapanganak mo lang yun sa kaharian eh. Pag pinanganak ka, kailangan lumago ka. Kailangan lumaki ka. Kaya meron tayong adoption, di ba? Meron training na ginagawa ang Diyos. Pag pinanganak ka na sa kaharian, abay, palalakiin ka ng Panginoon. Pagugulangin ka ng Panginoon. Tuturuan ka ng maraming bagay ng Espiritu Santo hanggang sa mag-mature enough ka, and then bibigyan ka ng responsibilidad. Kaya say amen. Para makita mo ang posisyon mo sa katawan ni Kristo. Alright? Pero ang tinatalakay natin ngayon ay yung Holy Spirit baptism. Ang sinasabi ko lang, yun ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo. Yung magbibigay daan sa isang buhay na kung saan si Kristo ay nananahan na sa iyo. Alright. So, Holy Ghost baptism brings real conversion. Madalas natin naririnig yung salitang, na-convert ako nitong ganitong taon. Convert ko yan. Tignan mo nga, kaya ako convert mo. Mukhang lasahin ko pa rin, eh. Convert mo nga. Kasi ikaw lang nag-convert. Hindi si Lord. Kasi pag si Lord nag-convert yan, babait talaga yan. Magbabago talaga yan. Pag ikaw lang mag-convert, dagdag lang yan sa iglesia. Dagdag lang yan sa dami. You see, interest natin ay ang bride material dito sa church. Tutuwa tayo sa mga pumapasok, pero gusto natin sabihin, huwag kayo makontento na kayo nakakasimba na rito. Nasahin nyo ang bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Minsan yung convert ng tao, dagdag lang yung sa pasaway ng pastor. Pero pagka kayo convert ng Holy Spirit, tutulong kayo sa pastor. Hallelujah. Titus 3:5, ang sabi ng Scripture, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration. Yung regeneration dyan ay bagong kapanganakan. Ang sabi dyan sa Tagalog, kung titignan nyo, tama rin yun eh. Regine, ang ibig sabihin nun. Ipanganak muli. Diba? So, tayo daw, sa pamagitan ng kanyang kahabagan, ay naligtas sa pamagitan ng paglilinis ng bagong kapanganakan. And the renewing of what? Renewing of, Brother Ray? Renewing of the pastor? Renewing of the Holy Ghost. So yun ang tunay na bibigyan ng conversion, yung pagbabago. Amen, na dulot ng Holy Spirit. Alright. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, how do you get in Christ? Yung sinigaw natin kanina, sabay-sabay natin ulit sabihin, how do you get in Christ? 1 Corinthians 12:13. This is Bible study, no? Kaya gusto kong gawin na parang isang
Bible study class, ano? Sasagot kayo, mag-participate kayo. Paano tayo papasok kay Kristo? Paano tayo mapapa kay Kristo? By one Spirit, right? Are we all baptized into one body? Christ. The body of Christ. And so, 1 Corinthians 12:13. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ibig sabihin, dinanas mo na yung 1 Corinthians 12:13. Are you following me? Yes. Alright. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Born again. Yan ang sinasabi dyan. Redeemed. Diba? Dumanas ka ng regeneration. Hindi ang tubig ang nagre-regene sa iyo. Kaya pwede kang bautismo sa tubig ng maraming beses. Diba? And still be a sinner. Pero pag ang Holy Spirit ang magbaptize sa iyo, then you are redeemed. Alright. What the Holy Ghost was given for, sabi ng ating propeta, you are not converted until you have received the Holy Ghost. That's right. You are believing unto it. Yun ang ibig sabihin ni Brother Branham dyan. You are just believing unto it. Kung ikaw ay sumasampalataya, hindi porket sumasampalataya ka, bautismado ka na ng Espiritu Santo. Hindi ka pa converted. Hindi ka pa baptized sa Holy Spirit porket sumasampalataya ka. Diba? Baptist teaching yan. Sumampalataya, converted ako, baptized na ako ng Holy Spirit. No! You're believing unto your conversion. Ibig sabihin, papunta ka pa lang doon. Salamat, tama na yung daan mo. You're on the right track, pero huwag kang titigil. Because you're just believing unto your real conversion. Luke 22. Tignan natin, si Pedro, nung kasama ni Jesus, palagay nyo, converted na siya? Aba, nagpalayas na ng diablo yun, Aba, nangaral na yun, Bakit hindi pa converted? Mablanko yung mata. Abay, lahat ng klase ng himala, ginawa na ni Pedro. Hindi pa siya converted? Si Kristo ang may sabi. Kaya hindi lisensya yun, nangaral na ako, Nagpalayas ako ng diablo, Nag-speaking in tongues ako, Ibig sabihin na converted ako. Hindi, not necessarily. Dahil si Pablo, nangaral na, nagpalayas na ng demonyo, gumawa na ng mga himala, nagpagaling na ng may sakit, pero hindi converted. Bakit? Kasi hindi pa niya natatanggap ang baptism of the Holy Spirit. Tingnan niyo sa Luke 22:32, kung ako lang may sabi. But I have prayed for thee. Jesus is speaking. Kinakausap si Pedro. Sabi niya kasi, Pedro, alam mo, galit si taning sa iyo. Gusto kanyang ligligin. Pero ipinanalangin na kita, that thy faith fail not. And when malapit na ipako si Kristo rito, ginawa na ni Pablo ang pangangaral at lahat. Pedro, ibig sabihin. And when thou art converted, pagka ikaw ay na-convert na, strengthen thy brethren. Ibig sabihin, hindi pa siya converted. Noong mga panahong ito, kaya nga nung magkasitahan nung magkatanungan miyembro ka ba ng Elect Bride Assembly? May hawak na machine gun na ganyan, Hindi, Hindi mo kilala yung mga yan, Alam, yung mga maingay yan, wala akong kilala dyan sa mga yan. Yung pala, 10 taon nagsimba dito sa church natin. Sabi niyo si Pedro, kapag ikaw ay na-convert, doon ka magpalakas sa iyong kapatid. Meron sa atin ang hilig magpalakas, hindi pa pala converted. Palakas ng palakas. Madalas naman siya ang natutumba, siya naman ang umaayaw, siya naman ang lalamig. Kaya, imbis na mapalamig yung pinapalakas, na nahahawa sa kanya kasi tinitignan siya Diba? So, sundin natin sabi ng Panginoon, pag na-convert ka, sige, saka ka magpalakas sa iyong kapatid. Pag natanggap mo na yung tunay na bautismo ng Espiritu Santo, sige, palakasin mo ang mga kapatid. So Peter was already justified when he believed. Right? Justified ba si Peter nung panahon ito? Nung sabihin ni Jesus, when thou art converted? Yes, justified na siya. Sumampalataya niya, sumunod na siya. Iniwan niya na yung pangingisda Justified na siya. Sumasampalataya na siya. Tama ba yun? So he was justified when he believed, repented, and was baptized in water. Nabautismo siya sa tubig.
He was commissioned to preach and heal and do miracles in Matthew chapter 10. He was sanctified in John 17. And sabi ni Christ, Amen, Lord, sanctify them by their word, and thy word, or sanctify them by the truth, and thy word is the truth. Alright, this is John 17, sinanctify ng Panginoon ang mga disipulos, magitan ng kanyang salita. Alright, so sanctify na ba si Pedro sa panahon ito? Right, kasama siya dun sa John 17. But he still denied Christ 3 times. And cursed while doing it. When he was confronted about him. Sabi, halata ka kung magsalita ka, para kang taga-elect bride assembly. Hindi maipagkaila eh. Diba? Eh nung mabisto siya, hindi na siya makaano. Nagmura na lang siya para sabihin, hindi, kita mo, nagmumura ako eh. Amen. Praise the Lord. Kasi katagalan, yung mga kasama mo, nakukuha mo yung gawi ng pagsalita at lahat, di ba? At na-identify ka doon, pareho kayo magsalita ng mga taga ron, Kaya para masabi niya doon sa mga nag-aakusa sa kanya na hindi nila nagmura siya. Amen. Patunay na hindi pa siya converted. Di ba? Hindi niya kayang tayuan ng kanyang pinaniniwalaan. Hindi kayang harapin ng mga tao at sabihin, oo nga, ako'y sumasampalataya. Gawin niyo na kung anong gusto niyo gawin sa akin, basta itong aking pananampalataya. Para ma-please ang iba, magko-compromise ng konti. Aha! Yung pala isang palatandaan na hindi baptized ng Holy Spirit. Diba? Para hindi mahalata, para hindi mailagay sa kahihiyan. Tatanggi ko na lang ng konti ang aking pananampalataya. I'm sorry. We see a different Peter. We see a different Peter in Acts chapter 2 when he received the Holy Spirit. Kailan na natanggap ng mga disipulos ang baptism of the Holy Spirit? Nung paghintayin sila sa Jerusalem, sa upper room. At nung araw ng Pentecostes ay bumaba ang Espiritu Santo at napuspos sila lahat. At sabi sila ay, praise God, lumakad na parang mga lasing sa kalsada. Dati silang nagtatago dahil inahunting sila. Pero nung sila makatanggap ng kapangyarihan mula sa Espiritu Santo, hindi na sila natakot, naglabasan sila dun sa upper room. At sila parang lasing sa kapuspusan sa Espiritu Santo. Amen. At nung magtanong ang mga tao, kung ano ito, kung sila ba, ang sabi ng mga tao, mga lasing yata ito mga taong ito. Si Pedro ang nagsalita. Yung takot, yung ayaw magpa-identify sa grupo. May nangyari sa kanya dun sa upper room. Na-justify na siya dati, na-sanctify na siya dati, pero sabi ni Kristo, pag ikaw ay na-convert, pag ikaw ay na-bautismo ng Espiritu Santo, saka ka magpalakas. Ito na ang oras na yun. Ito na yung fulfillment ng sabi ng Panginoon. Natanggap ko na ang Espiritu Santo, na-convert na ako dun sa upper room. Kaya praise God, huwag niyong tutuliksain itong aking mga grupo. Papalakasin ko sila, susuportahan ko sila, ipagtatanggol ko sila. And Peter, alam natin kung anong nangyari sa kanya. Naging isa siya sa praise God, dakilang lingkod ng Diyos nung siya ay mapuspos ng Espiritu Santo. Alright. And also, I want you to notice, para lang dun sa ibang may ideya na kailangan mag-speaking in tongues ka pagka ikaw ay nabautismo ng Espiritu Santo. Kung yung alalahanin, basahin nyo na lang sa bahay, Nung bumaba ang Espiritu Santo, ang sabi, lumabas sila, at nagsalita sila. Bawat isa sa kanila may sinasabi. At tapos yung mga tao dun sa Jerusalem, galing sa iba't ibang lugar. At iba-iba yung lingwahe nila. Parang, halimbawa, dito sa Pilipinas, para maintindihan nyo. Dito sa Maynila, for example, di ba, nandito lahat Lahat, pupunta rito, lahat, Bisaya, Ilocano, Panggalatok, at taga-Bulacan, Ilonggo, amen, Muslim, at lahat. Nandito yun Di ba? Halimbawa, hindi marunong magsalita ng Tagalog. Itong mga bagong salta na galing sa ibang lugar. Yung lingwahe nilang alam nila. Tapos alam nila itong mga disipulos, yung mga taga rito ito sa Maynila Pagkatapos, nung magsalita sila, pagkatapos silang pupuspos ng Espiritu Santo, they were just speaking in their language. Hindi sinabing nag-speak sila in unknown tongue. Napansin niyo ba yun?
Alright, gusto kong maglinaw ng isang bagay dito para pagka kayo kinumpronta naman naniniwala, kailangan mag-speaking in tongues ka para masabi ikaw about Baptismo ng Espiritu Santo. Amen? Sa ganitong paraan, nagsalita ng iba't ibang wika ang mga believers na nabautismo ng Espiritu Santo sa Acts chapter 2. Nagsalita lang sila sa kanilang lengguwahe. Ang nangyari, yung mga nakarinig sa kanila, narinig silang nagsasalita sa kanilang sariling lengguwahe. Ay, intindihan nyo? Pero nagsasalita ako, limbawa ngayon, nagsasalita ako Tagalog. Tapos si Brother Rico, Bisaya, for example. Diba? Hindi siya marunong ng Tagalog. Pero habang nagsasalita ako ng Tagalog, ang naririnig niya, Bisaya. Kaya nagtanong yung mga tao, paano nangyari ito? Ito yung mga taga rito, taga Galilea ito. Pero paano naririnig natin sila sa sarili nating lengguwahe? Diba? Yung Ilocano naman, habang naririnig ko, Tagalog yung sinasabi ko, pero Ilocano ang dating sa kanya. Amen? Yun ang nangyari sa Acts chapter 2. Hindi speaking in unknown tongue, kundi ang Espiritu ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, yung pagsasalita ng mga disipulo ay translate, amen, doon sa mga nakakarinig sa kanilang lengguwahe. Alright. Believing unto, papaliwanag natin yun. Masampalataya na pero hindi pa baptized ng Holy Spirit. Masampalataya siya patungo sa tunay na conversion. Sabi ng prophet sa question and answer on the Holy Ghost, sabi, you are believing unto eternal life. But when the Holy Spirit comes, it is eternal life. You're believing unto. You are begotten of the Spirit at sanctification, but never born of the Spirit until the Holy Ghost comes in. So ikaw ay maaring sanctified na, maaring justified na, pero ang ginamit niya salita, you're only begotten. Marahil ang ibig sabihin, ikaw ay pinaglihi, you're conceived already. Diba? Conceived ka na sa sinapupunan, nabuo ka na eh. Diba? Sumasampalataya ka na, nabuo ka na, pero hindi ka pa pinapanganak. Diba? May proseso yun. Kailangan lumaki ka sa tiyan at lahat. At hindi ka may papanganak hanggat di ka dumadaan dun sa water, blood, spirit. Intindihan nyo? Alright. So sumasampalataya ka, huwag kang titigil sa pagsampalataya. Alright? Dahil pag tumigil ka, ibig sabihin hindi ka na born again. Kung nakontento ka sa pagiging justified, hindi ka na born again. Susundin niyo ako? Pero pagka pinisinta sa iyong katotohanan, tapos tinanggihan mo, para kang yung mga denominations, sabi ni Brother Branham, iiwan ka ng buhay. You die right there. Kapag pinisinta sa iyo ang higit na katotohanan, and you refuse it, you rejected it. You die right there. Yun ang nangyari sa mga denominasyon. Diba? Tama naman yung kanilang mga tinuturo eh. Kaya lang nagbakod sila. At hindi sila sumulong sa mas higit na kapahayagan. Sabi, hanggang dito lang kami. Kami lang ang tama. Pag di kayo membro ng organisasyon namin, amen, hindi kayo ligtas. Mga kulto kayo. Diba? Silang naging kulto. Silang namatay. Silang iniwan ng buhay ng Diyos. Kasi ang buhay ng Diyos nagpatuloy at naghayag na higit pang, amen, matataas na hiwaga tungkol sa kanyang sarili. At yung mga sumusunod, ang tunay na ligtas at lumalakad sa kaligtasan hanggang sa matanggap niya yung mensahe sa kanyang panahon. Are you following me? Alright. Sige, you're believing unto. You're begotten of the Spirit at sanctification, and never born of the Spirit until the Holy Ghost comes in. That's correct. A baby's got life in the womb of the mother. Dito muscles are quivering, di ba? Meron ng germ of life dyan eh. Meron ng, di ba, buhay doon, some sort of a life. Pero wala pa yung buhay ng tao talaga na bibigay sa kanya pag siya lumabas. Alright? That's correct. Sabi, a baby's got life in the womb of the mother, little muscles are quivering. It's a life, but it's a different life when it breathes the breath of life into its nostrils. It's different. Ano na yun? In-illustrate ni Brother Branham yung kapanganakan na spiritual doon sa kapanganakang natural. Alright? Ikaw ay pinaglilihi pa lang sa tiyan pag ikaw ay sumampalataya, na-justify, na-sanctify, amen? Pero hindi ka may papanganak hanggat hindi ka lumalabas at hindi mo tinatanggap yung buhay, yung hininga ng buhay paglabas mo. Doon ka lang may papanganak ng lubos pagka nangyari na yung water, blood, spirit. Ay, following me? Kaya pag ikaw ay na-conceive, you are just believing unto your conversion. Susundan niyo ako, so far? Alright. Believing unto.
Sabi niya sa question and answer, 1964, absolutely. I just explained that this morning. The same on the same thing. You've got to have all stages. You've got to have all stages. Anong stages yung sinasabi niya? You're begotten to the Spirit, just like a baby is begotten into the womb of a mother, but not born until they receive the Holy Ghost. Ano yung stages yung sinasabi niya? Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Water, blood, Spirit. Alright? You're begotten into the womb of a mother, but not born until they receive the Holy Ghost. That's right. You're born then. You're not converted. Amen? You're in the procession of being converted until that time. Alright? So, reviewin natin so far. Ano ang tunay na conversion? Pag natanggap mo ang Espiritu Santo. Hindi pagka sumampalataya ka, kundi pag tinanggap mo ang baptism of the Holy Spirit, dun ka rin mabuborn again. Yun ang tunay na conversion. The earth will be born again the same way. Kung naintindihan niyo ako, kausapin niyo ako. Paalam niyo sa akin na buhay na kayo, wala na kayo sa sinapupunan. Nakakanto kasi pagkatahimik yung pinapangaralan mo. Baka ako makatulog dito. Amen? Minsan, diba, nakaka-offend yun sa preacher. Bupuyat yung preacher, lahat, paghahanda, tapos pagdating mo sa pulpito, natulog yung kanya pinapangaralan, tapos mo magpuyat. Diba? Ano kaya kung nakikinig kayo, bigla akong wala naman. Kung sakali lang. The earth will be born again the same way. Praise the Lord. Maraming tayong scripture, kaya nakakaantok talaga to. Pagka hindi ka born again. Pero, hindi naman yung pagkaantok ang simbolo ng born again. May mga born again na inaantok din. Gusto ko lang kayong gisingin sandali. Iba lang kasi sa inyo, born again, kaya lang mahilig magpuyat. Lalo na pag Sabado. Kaya pagdating ng linggo, inaantok kayo. Praise the Lord. Amen. Matthew 19, verse 28. Tingnan natin kung paano ang mundo ay ibuborn again din. Dadaan din sa tatlong prosesong ito. And Jesus said unto them, Matthew 19, verse 28, Verily I say unto you that you which have followed me in the regeneration, in the new birth of the earth. Yan ang ibig sabihin niya. Sa pagpabagong muli ng mundo. In the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of His glory, kailan yun? New heaven and new earth. Alright? Ye shall also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Mga disipulos ang kausap niya. Pagka binago ng Diyos ang lupang ito, kasama ko kayong mag-ahari. Kasama ang mga disipulos. Can you say amen? Dahil kasama sila sa bride. At pag-aharian nila ang 12 tribes of Israel. Kailan yun? In the regeneration. Sa bagong langit at bagong lupa. Alright, doon pala mangyayari yun. The earth was and will be. Okay, dahil yung ibang stages dinanas na ng mundo at yung meron pa siyang stage na hindi dinadaanan. Kaya nilagay ko dyan, the earth was or will be. The earth was justified by Noah's flood. The earth was sanctified by Christ's blood at Calvary, at hanggang ngayon nasa proseso pa rin ng sanctification ng mundo. Kagaya na sabi ko kanina, hanggang sa millennium makakaranas siya ng sanctification. Because ibig sabihin ng sanctification is cleanse and set aside for service. So nilinis na tayo. Ang baso pwede mong damputin sa koral, at pagkatapos ay linisin mo, amen, at pag tinaop mo dun sa drainer, you are setting it for service. Hindi mo lang nilinis, hinanda mo siya para sa paglilingkod. Alright? Pagka kinuha mo yun at nilagyan mo ng tubig at tinimplahan mo ng kape at inabot nyo kay pastor, yung baso ay naglilingkod na.
Diba? Baptized niya ng Holy Spirit. At adopted na siya dahil gumagawa na siya ng kanyang posisyon, ng kanyang tungkulin. Pero hanggang nakataob, nasa sanctification stage pa lang, hinanda pa lang siya sa paglilingkod. Ganon din ang earth. Simula nung mabubong dugo ni Kristo na sanctify at hanggang sa millennium, it is being set aside for service. Amen, magiging ganap na kaharian ng Diyos ang mundo pagka naging bagong langit at bagong lupa na. Diba? Pag bumaba na siya at naghari kasama ang, amen, ang bride, amen, pinatay na lahat ng demonyo at lahat ng mikrobyo, lahat ng karamdaman, then the earth will be baptized with, will be born again. Amen. In eternity. Alright. So, baptized with fire at the end of the millennium, and then born again in eternity when the king and queen reign on the earth. Alright. Holy Ghost baptism is spiritual circumcision. Merong pagtutuli na espiritual na kailangan tayong maranasan. Ang Israelita ay tipo palagi ng bride, hindi ba? Ng church sa panahong ito. Ang Israel, anong kaibahan nila sa ibang mga hintil? Sa ibang mga tao, circumcised sila. Alright? Yun ang tanda ng tipan ng Diyos kay Abraham. Diba? Patuli mo lahat ng lalaki. Amen? Nalalabas sa yung lipi at yun ang magiging kaibahan nyo sa ibang mga tao. Are you following me? So yun ang naghihiwalay sa kanila. Amen? Sa mga hintil, yung kanilang circumcision. Pero yun ay sa natural. Pero merong spiritual circumcision para sa church. Dahil hindi tayo Hudyo naturally. We are Jews spiritually. Hindi tayo literal, hindi tayo physical seed ni Abraham. Ngunit tayo ay spiritual seed. Faith seed of Abraham. Diba? Tayo ay mga anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa literal na binili ni Abraham. Dahil hindi natin kalahi yung mga Hudyo. Alright. Pero si Abraham ay mayroong dalawang klase ng bidi. Physical, pero meron siyang spiritual seed. Tayo ay nandun sa kanyang spiritual seed. Nasusundan niyo ako. Kaya yung ating circumcision ay hindi rin physical, kundi, amen, spiritual circumcision. Alright? Pero hindi rin naman bawal magpatuli ang mga spiritual Jew. Diba? Alright, believing unto. Romans 4:3-11. For what swore by himself, and every son of Abraham is circumcised today. Sino ba son ni Abraham dito? Every son of Abraham is circumcised today. Not of the flesh, but of the heart. The Holy Spirit circumcises the heart, cuts away the things of the world, and makes you a new creature in Christ Jesus. Amen, yung pala ang ginagawa ng baptism of the Holy Spirit, tinatagpas yung laman, yung pagnanasa sa mga bagay ng sanlibutan. Amen. Palayo sa iyong puso. Amen. Kahit anong tukso mo dyan, kung talagang tuli na yan, tagpas na yung pagnanasa. Hallelujah. Circumcised in the heart by the baptism of the Holy Spirit. Amen. And makes you a new creature in Christ Jesus. Circumcision is cut off surplus flesh. Diba? Mga lalaki, mature naman tayo dito. Wala bang taga-Sunday school dito sa atin? Dito sa baba? Okay, wala naman. Alright? The circumcision, tinatagpas yung sobrang laman. Sobrang balat. Can you say amen? Alright? Well, meron tayong mga dapat gawin bilang tao na, praise God, hindi natin maiwasan. Kailangan matuto tayong magsulat, bumasa. Kailangan matuto man lang tayong tumanggap ng tamang sukli o magsukli ng tama. Kaya yun ay mundo pa rin di ba? Kailangan mabuhay sa mundo Kaya lang, wag surplus. Yun ang tinatagpas ng Panginoon. Kung ano yung hindi mo kailangan bilang Kristiyano, tatagpasin niya ng circumcision ng Holy Spirit. Diba? Tama na yung maghilamos ka, magpaganda ka. Huwag ka na magpatangos ng ilong. Maganda ka kung paano ka ginawa ng laking insulto sa kanya yun. Diba? Huwag mong palitan yung kulay mo. Huwag mong palitan yung kulay ng buhok mo.
Mga surplus flesh. Mga gawi ng sanglibutan. Hindi dapat nakikita sa atin, tinatagpas ng Espiritu Santo yan. Sa bautismo ng Espiritu Santo. Pero kailangan natin maligo. Huwag niyo naman ako ma-misunderstand. Porkit believer kayo, amen, bara na kayo mag-ayos. Magpaganda naman kayo. Kaya nasasabihan kayo, mga wala kayong parang mga old-fashioned kayo, para kayong mga antik na kinuha sa baol. Patunayan nyo, hindi gano'n. Mag-ayos kayo ng buhok nyo, magpaganda kayo. Huwag lang sa paraan na ginagawa ng sanglibutan. Magpabango kayo. Huwag lang yung surplus. Tinagpas na yun ni Lord. You got my point, alright? Alright. Clear. So we are not born, ang sabi sa 1 Peter 1, verse 23. Are you enjoying the word now? Yeah, nagising nga. So we're not born of corruptible seed, but of incorruptible. 1 Peter chapter 1:23. Isinilang tayong muli, hindi sa pamamagitan ng binihing nasisira, kundi ng hindi nasisira, which is the Word of God. Alright? Ngayon, maintindihan niyo kung bakit yung circumcision kay Abraham ay ang ginalaw, yung bahaging yun ng lalaki. Are you following me? Alright? Kasi may pangako kay Abraham na isang anak, isang binhi, isang royal seed, isang spiritual seed. At ginawan siya ng tanda doon sa bahagi ng katawan niya, tinagpas yung bahagi niyon para sabihin, hindi diyan dadaan yung pangakong binhi. Diba sino tinutukoy ng pangakong binhi? Wala iba kundi ating Panginoong Jesucristo. The Word of God. Kaya siya ay nabuo ng walang intercourse. Walang physical intercourse. Diba? Ang Diyos mismong lumikha ng egg cell sa sperm cell at ito nilagay sa sinapupunan ni Maria. Kaya hindi niya nanay si Maria. Bakit? Walang kinalaman yung binhi ni Jose. Tinandaan ng Diyos yung bahagi yun. Yung spiritual seed, hindi darating sa pamamagitan ng literal seed. Ang sabi lang ni Maria, be it unto me according to thy word. At bigla na lamang nabuntis siya. Bigla na lamang lumaki na yung kanyang tiyan, hindi naglaon. Hindi physical na binhi, spiritual seed. Ibig sabihin, ang kapanganakan ng mga magiging kapatid ni Kristo, kasi sabi siyang panganay sa maraming mga kapatid. In other words, praise the Lord, merong bagong kapanganakan. Kaya nga si Kristo nagturo ng bagong kapanganakan, di ba? Bakit? Kailangan nating danasin yung bagong kapanganakan, hindi sa pamamagitan ng literal na binhi, kundi ng spiritual na binhi. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagtutuli ng Espiritu Santo. Circumcision of the baptism of the Holy Spirit. Kaya tayo ipinanganak, hindi nang nasisirang binhi, kundi nang hindi nasisirang binhi, which is the Word of God. Alright, that's very important. Very important in baptism of the Holy Spirit. Minsan, nadadaya tayo ng kaaway. Kala natin, porkit busy tayo, diba? Puro tayo lingkod sa bisyo at lahat. Marami sa atin, lingkod ng lingkod, hindi pa baptize ng Holy Spirit. Pwede ba yun? Minsan, yun ang nagiging hadlang. Akala natin, porkit gumagawa tayo, baptize na tayo ng Holy Spirit. Not necessarily. Tingnan niyo ang tipo kay Moses. Moses was so busy with the ministry, he neglected to circumcise his household, and God almost killed him. Sobrang kabisihan. Diba? Sarili niyang sambahayan, hindi patuli. Yung anak niyang lalaki, hindi patuli. Spiritually speaking, minsan masyado tayong busy, masyado tayong nakukot up sa mga dapat gawin at lahat. Tandaan niyo,
Ang kailangan natin higit sa lahat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Minsan ang church nagiging masyadong maraming programa at lahat, busy. Pero nakakalimutan ng mga ministro na ipaalala, kailangan yung mabautismuhan ng Espiritu Santo. Kailangang matuli kayo. Kahit ganun na lang ang dating sa akin ito, sa puso ko. Inspirasyon ng ating Panginoon, pangaral mo ulit, kailangang mas-circumcise ang bawat isa sa church. Mas-circumcise ng Holy Spirit. Other types of the Holy Spirit or Holy Ghost baptism. Para mas maintindihan natin, sa pamamagitan ng pagtitipo, mas naintindihan natin ang mga bagay-bagay, right? Alright, isang tipo pa ng Holy Ghost baptism ay ang restoration of the grain in the wheat plant. Isa sa mga paboritong illustration ng ating propeta. If you remember, sabi ni Jesus Christ, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mabulok. Diba? Ito'y mananatiling nag-iisa. Kapag ito'y naitanim sa lupa, ito'y mamumunga ng marami. Alright? At ginamit ni Brother Branham na illustration para dun sa stages ng biyaya ng Panginoon. Alright, unang-una, merong stages individually, merong stages para sa church. Diba? Si Christ ang binhi. Siya ang binhi ng trigo. Can you say amen? Siya'y nahulog sa lupa. At naitanim, inilibing. Pero nung siya'y mailibing, siya'y umusbong, siya'y nabuhay na maguli, at nagbunga siya ng maraming katulad niya. Alright? Yun ang principle dito. Alright? At nagkaroon ng isang perfect church nung pasimula, katulad ni Kristo. Pero, kung paano si Kristo, ganun din ang iglesia. So, yung unang church na perfect sa pananampalataya, kung hindi siguro darating pa tayo, pwede nang rapturein yung unang iglesia eh. So, sobrang, di ba? Pananampalataya nila, yung Alpha Church, di ba? It's a perfect church. Di ba? Grabe, na magsinungaling ka lang, maninigas ka sa kalagitnaan. Di ba? Sabihin mo lang, binigay ko yung lahat, pero hindi naman binigay lahat. Maninigas ka dyan sa kalagitnaan. Ano yung Ananias, sa kasi Sapphira? Pero may hula, ang sabi, babalik tayo ron. Babalik tayo ron. Ito ang purpose ng message. Dadalhin tayo doon, sa original na pananampalatayang yun. Alright? Pero yung iglesia na ibinunga ng pagkamatay ni Kristo ay bumalik sa pagiging binhi. Pero sila din mismo ay kailangan mahulog sa lupa. Are you following me? The church itself had to fall down, amen, be buried in the dark ages. Merong panahon ng karimlan na tinatawag. Amen, kung saan mistulang nalibing ang iglesia. Amen, sa kadiliman ng tradisyon at lahat ng dogma at credo at persecution. Pero pagdating ni Luther, umusbong ulit yung wheat. Can you say amen? Nagkaroon ng reformation. At anong unang lumabas? Mga stalk. Diba? Mga mumunting dahon at yung katawan ng trigo. Pero yun na ba yung trigo? Hindi pa. Justification pa lang yun. Anong tinuro ni Martin Luther? The just shall live by faith. At pagkatapos noon, dumating si Wesley. Alright? Nagkaroon na ng burloloy, bulaklak. Diba? Kung anong tawag doon, nagkaroon ng pollen. Diba? Ano yun? Mukha na bang trigo? Hindi pa. Mas kamukha kaysa nung sa stock. Kasi meron na siyang parang trigo doon sa dulo eh. Pero mga burloloy pa lang yun. Hindi pa yun tunay na binhi. What's that? Sanctification. Nagturo si Wesley ng, kung ikaw ay tunay na nananampalataya, kailangan mabuhay ka ng may kabanalan. Right? Pagkatapos, dumating yung mga Pentecostal. Nagturo sila ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Turo sila ng restoration ng kaloob sa iglesia. Di ba? Ito yung mga nagpapatumba sa church. Ayun yung emphasis nila, restoration ng kaloob. Gusto, nag-speaking tongues kayo lahat palagi. Di ba? Hindi nyo masisi yung iglesia nung panahon ngayon because that's the age. Ang hindi ko maintindihan, yung mga hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero may panahon na talagang ganun ang kilos ng Espiritu. Why? Because sinasabi niya ito ng panahon ng restoration ng mga kaloob. Kaya ating may gawain, may speaking in tongues, may prophecy, lahat ng mga signs, gifts of the Spirit, nandyan. Hindi natin sinasabing tumigil na yan, nagmamanifest pa rin yan, pero merong mas mataas na manifestasyon ngayon. Hindi na tayo dyan nagme-major. This is another age.
Alright? Kasi ano yun? Ipa lang yun eh. Ipa. Diba? Mukhang trigo na, pero sabi, pag kinuha mo at binuksan mo, walang laman. Forma lang yun. Anyo lang yun. Diba? Merong, nandun sa stage na yun, kahit sa atin eh. Formang believer eh. Pero pag binuksan mo, walang laman. Forma lang pala yan. Diba? Ano yung laman? Yung buhay, yung laman. Pero sabi ni Father Branham, pag binuksan mo yung ipa, meron ka makikitang maliit na butil dun sa dulo. Yun yung lalaki bilang butil ng trigo. And for a while, itong Pentecostal movement ang nagkanlong sa mensahe. Diba? Kinanlong niya ang mensahe. Inisponsoran si Father Branham sa iba't ibang lugar, sa buong mundo. Pero habang kinakanlong nila, lumalaki yung binhi, lumalaki hanggang sa nabuntis na yung ipa. At yung ipa yung unti-unting humiwalay. Amen. Kasi pagka naihinog, yung balat humihiwalay doon sa pinaka-grain. Ano nyo, hindi nadikit. Humihiwalay na. Can you say amen? Yun ang nangyari. Dumating yung bride age, panahon ng mensahe. Pagkatapos yun ng ipa, which is, tinatawag natin Holy Spirit baptism, referring to the restoration of the gift. Pero yung trigo ay nabuo lamang pagkatapos ng mga Pentecostal. Can you say amen? Yung nahulog sa lupa ay naibalik doon sa dulo ng kaparehong-kapareho in a multiplied form. Kaparehong-kapareho ni Kristo. Hindi yung ipa, kundi yung trigo ang katulad ni Kristo. At yun ang panahon na kinaroroonan natin, nasusundan niyo ako. Pero kailangan dumaan kayo dun sa baptism, maging ng mga Pentecostal na yun. Kayo say amen? Magkaroon kayo ng karanasan sa baptism of the Holy Spirit bago kayo maging ipa ulit. Alright, nakatulad ni Kristo. Alright. Ano pa, ang isang tipo, the restoration of the bride tree. Alam niyo, restoration of the bride sa Joel chapter 2. Hindi ko na ilagay scripture dyan. Pero, ang sabi, merong 4 na insekto. Iba't ibang uri insekto, pero it's the same devil. Ang sabi ni Brother Branham, nasa iba't ibang anyo lang. At kanilang kinain yung bride tree, yung punong kahoy ng buhay sa anyo ng iglesia. Alright? Ano yun? Ang sabi, unang kinain ay dahon. Alright? Pagkatapos, mga bunga. Ano yung dahon? Fellowship. Yung bunga, fruits of the Spirit. Pagkatapos, kinain pati yung balat ng punong kahoy. Alright? Hanggang sa mawalan na yung protection. Kasi yung balat, yung protection ng puno eh. Naintindihan nyo? Protection yun ng buhay niya eh. Kaya nung matanggal yung proteksyon, natuod yung hanggang sa mistulang tuod na lang ang iglesia. Pero yung binhi, yung buhay ng binhi ay pumaroon sa ugat ng punong kahoy, ang sabi. At sa tamang panahon, ito'y ibabalik. Ang sabi ng Panginoon, I will restore. Lahat ng kinain ng mga insektong yun, ibabalik ko. Kaya dumating yung tawag dito, yung Reformation. Kaya dumating si Luther, si Wesley, yung Pentecostal. Ano nangyari? Binalik yung katuruan, unti-unti, di ba? Yung balot ng katawan ng puno, at pagkatapos, bunga, nagkadahon na naman siya, at nagkabunga na naman ang Espiritu Santo, hanggang sa maging isang ganap na bride tree. Amen? So by the baptism of the Holy Spirit. Alright. Ano pa isang tipo? Dovetail. Ano ba yung dovetail? Nung araw, ang mga incheck, sila ang mga labandero at labandera. Ngayon sila na ang nagbebenta ng washing machine. Diba? Dati mga negosyan, dati nga, nagtutulak ng ng umalala ko. Diba? Ng kariton, nagtatahok. Taho! Diba? Ngayon sila na nagbebenta ng washing machine, sila na nagbebenta ng iba't ibang negosyo. Diba? Pero nung araw, sabi ni Brother Branham, kahit doon sa Amerika, mga incheck, sila mga labandero at labandera. At dahil sa karamihan sa kanila noon, walang pinag-aralan, gagawin nila, hindi sila marunong pumirma, hindi sila marunong magresibo, gagawin nila, kukunin nila, ipapalaban ng mga Amerikano, katapos kukuha sila ng kaprasong papel at pupunitin nila sa gitna. Sabi niya, ito sa'yo, ito akin. Pagka ikaw, tubos na yung palaba, pakita mo ito sa piraso, ha? Iyan sa'yo ito akin. Pagka bigay mo sa akin yan,
tignan ko kung dovetail. Tignan ko kung maghuhugpong. Diba? Kasi hindi mo pwedeng ulitin ng kapareho yung pagkapunit eh. Marunong yung mga inchik talaga, simulat sa pool eh. Wais eh. Hindi siya marunong pumula, pero marunong siya magpunit ng papel. Diba? Hindi ka pwedeng magdala ng ibang kaprasong papel. At sabihin niyo, akin na yan, ako nagpalaban niya. Teka muna, dovetail natin. Daya mo ko, manggagaya, daya ka, ha? Di iyan, di dovetail. Ganon din ang Holy Spirit. Bakit? Sa paanong paraan? Sabi ni Brother Branham, si Jesus Christ, siya ay, in a way, para siyang pinunit dun sa Kalbaryo. Diba? Kinuha yung kanyang laman, inakyat sa taas, pero yung buhay niya, binalik dito sa ibabaw ng lupa. Alright? Yun si Kristo, yung buhay niya, yung kapraso natin. Kaya, kung sino mo makatanggap ng buhay niya, which is the baptism of the Holy Spirit, yun lang ang magdadovetail kay Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag mo akong palabasan sa kaka-speaking tongues mo. Sabihin ng Panginoon, bigay mo sa akin yung kaprasong papel. Huwag mo sabihin kung gaano karaming church ang naitayo mo. Bigay mo sa akin yung kaprasong papel. Wala akong pakialam kung sa pinakamalaking iglesia kakasapi. Bigay mo sa akin yung kaputol. Ano yun? Isabihin yung buhay ni Kristo. Kailangan si Kristo at saka kayo, yung iglesyang nag-aangkin, na sila'y mararapture, kailangan mag-dovetail. Kaya nga, illustration ko palagi eh. Ang sabi ng mga denomination sa rapture, magliliparan yung mga babae. No? Mga naka-pants eh. Iba, naka-miniskirt pa. Tapos, kapal-kapal ng makeup. Lipad sila ng rapture eh. Ang problema, pag hindi ka dovetail, iyon ang sinasabi ko. Kung hindi taglay ang buhay na galing kay Kristo. Alright. Tatagal tayo dyan pagka sinusugan ko pa yan. Ang baptism of the Holy Spirit is also the seal of the Holy Spirit. Sa Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit of God whereby you're sealed until the day of your redemption. Pag ikaw ay baptized ng Holy Spirit, selyado ka na. Hanggang sa araw ng katubusan ay araw ng katubusan. Pagpapalit ng katawan. Alright? Hindi ka na yung ligtas ngayon, bukas hindi. Ligtas ngayon, bukas hindi. Hindi, baptized ka na ng Holy Spirit. Diba? Secured ka na. Hindi ka na pwedeng galawin. Ano ba ang selyo? Ang selyo ay simbolo ng security. Amen? Pagka, sabi ni Barba, nagtrabaho siya sa railroad company, yung mga bagol, di ba? Pinupuno nila yun, sila nagpupuno nun, sila nagkakamada ng mga produkto eh. Di ba? Tapos may inspector na darating at titignan kung maganda pagkakakamada nila. Dahil bibiyahin ng malayo at matatagtagin yung lahat eh. Kapag hindi maayos yung pagkakasalansan ng mga bagay-bagay, magkakabasag-basag, masisira, baka hindi dumating ng maayos sa destination. Kaya, titiyakin ng inspector na maayos ang lahat. At pag nakita niya maayos ang lahat, isasarado yung pintuan ng bagol at siselyuhan niya. Sabihin ito, walang pwedeng gumalaw nito. Amen? Hanggat hindi nakakarating sa destination. Walang pwedeng magbukas nito. Ito'y selyo ng security. Alright? Kaya yung mga produkto, di ba, may selyo. Sabihin mo, pagkasira yung selyo, isolate nyo, sabi nila. Kasi pinakailaman. Diba? Ang Espiritu Santo ay selyo din natin. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng diablo hanggang sa araw ng ating katubusan. Hindi pwedeng sirain ang selyo. Amen? We're secured by the baptism of the Holy Spirit hanggang sa dumating tayo sa destination natin. Hallelujah. Ano pa ibig sabihin ng selyo? Finished product. Pagkatapos ng produkto, siselyuhan. Amen? Pag sinelyuhan niya, ibig sabihin nun, handa na yung gumawa na i-display sa market. Hindi na siya mahiya. Diba, nilagay niya na yung pangalan niya dun eh. Diba? Hindi ako ipapahiya nitong produktong ito.
Ganun din, pagka tayo baptized ng Holy Spirit, di-display na tayo ni Lord. Hindi na siya natatakot, baka ipahiya ako niyan. Baka bumigay Baka mag-compromise No! Pagka sinelyo ang ng Panginoon. Peace, balak! Di na ako natatakot, kalmado na ako. Sa eskwela, selyado na yan. Sa trabaho, selyado na yan. Amen. Sa church, lalo nang selyado yan. Praise the Lord. Alright, isa pang tipo, earnest. Paunang bayad daw ang Espiritu Santo. Sa Ephesians 1:13-14. Amen. Pagkatapos natin sumampalataya, inautismoan tayo ng Espiritu, which is the earnest of our inheritance. Pag sinabi mong earnest, ay paunang bayad. Hallelujah. Ibig sabihin ng pag bumili ka, pag may intensyon kang bili ng isang bagay, paunang bayad ka, earnest money yun. Pagpapatunay na may intensyon kang bilhin talaga yung property. Sa ganun din daw, ang Espiritu Santo ay earnest natin. Naisip ko tuloy kung earnest lang to, anong mangyayari pagka natanggap natin yung kabuuan? Isipin nyo, earnest pa lang ito, ganyan na kayo kasasaya, ganyan na kayo. Pagka kayo tinamaan ng Espiritu Santo, amen, hindi nyo mawari kung anong nararamdaman nyo, sobrang kaligayahan nyo, parang, praise God, walang makasasakit ng damdamin nyo at lahat. Earnest pa lang yan, ha? Earnest pa lang yan. Paano na pag dumating pa yung full payment? Kaya hindi nakita ng mata, hindi pumasok sa tenga at sa puso ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Gaano kaganda ang langit. Gaano kalulahati. Kung ito ay paunang bayad pa lamang, gaano kalulahati ang langit. Praise the Lord. The marking of the angel with the inkhorn in Ezekiel chapter 9. Remember, in Ezekiel chapter 9, meron dong destroying angel na inutusan ng Diyos na patayin lahat ng tao na walang tatak. You remember? Pero sabi ng Espiritu, teka muna, pero dumating na anghel na merong pantatak, may inkhorn. At tinatakan niya muna lahat ng mga nananaghoy, umiiyak dahil sa kasalanan na ginagawa sa syudad. In other words, merong mga tao doon sa syudad na napipigati ang puso nila sa mga kasalanan na nakikita. Samantalang yung iba, wala sa kanila. Tuwang-tuwa sila, ang saya-saya nila, mga Kristiyano din sila. Lahat, di ba? Pero hindi sila na babagabag sa mga kasalanan na nangyayari sa paligid. Pero merong mga tao doon na nananaghuhoy. Umiiyak, bakit nangyayari ito? Bakit ganito? Nalulungkot sila sa mga kasalanan na nakikita nila nangyayari sa paligid. Ang sabi, yun ang mga tinatakan nung anghel na merong pangtatak. Ang sabi ni Brother Branham, patunay na yun ang mga tinatatakan ng Espiritu Santo, yung namumuhi sa kasalanan. Yung umiiyak sa mga kasamahan. Nangyayari sa paligid. Yung umiiyak para matanggap ang katuwiran ng Diyos. Yun ang mga nakakatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, natatatakan ng Espiritu Santo. Can you say amen? Nung matatakan na sila, saka dumating yung mga destroying angel, pinatay lahat ng mga tao maliban dun sa mga may tatak. And watch that, the baptism of the Holy Spirit, the token. Amen. May darating na sumpa at salot sa ibabaw ng lupa, pero yung mga may tatak ng Panginoon ay lalampasan ng sumpang ito. It's the baptism of the Holy Spirit. Alright. Ito pa isang tipo, the coming back to life of the bones in Ezekiel 37. Tignan nga natin. Ezekiel 37, makita natin magandang tipo. Ezekiel 31 verse 1. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones. Si Ezekiel, dinala siya ng Espiritu ng Panginoon sa isang lambak na punong-puno ng mga kalansay, mga buto, and caused me to pass by them and round about, and behold, there were very many in the open valley,
And lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Tinanong siya ng Panginoon, Ezekiel, son of man, propeta, palagay mo, mabubuhay ba itong mga kalansay na ito, itong mga butong ito? Sabi niya, Panginoon, ikaw nakakaalam. Verse 4, again, he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. Tuloy natin. Verse 7. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking. And the bones came together, bone to his bone. Paano naging katulad ng stages yan, ng grace? At paano natulad yan sa baptism of the Holy Spirit? Diba? Ang iglesia mistulang naging kalansay dati. Sa panahon ng Dark Ages, di ba? Mistula tayong nailibing sa valley. Pero dumating ang Reformation, dumating si Luther, at nagkaingay. Why? Nagduktong-duktong yung mga hiwa-hiwalay na bato. Buto, I should say. At nagkaingay, nagkaroon ng ingay, nagkaroon ng shaking pagyanig. At sabi, the bones came together, bone to his bone. What's that? Justification. Yung dating magkakahiwalay na braso. Amen. Nabuo yung kalansay. In other words, naging kalansay sila. Yung nakakalat ng mga tuyong buto, nagkaduktong-duktong at naging buong kalansay sila. Pero hindi pa tapos. First stage pa lang yun. And when I behold, lo, the sinews and the flesh came upon them. Ano yung sinews or sinews? Ito yung mga litid. And the flesh came upon them. Yung mga kalansay nagkaroon ng litid at napatungan ng laman. And, ang sabi, number 3, the skin covered them above, but there was no breath in them. Nagkaroon sila ng mga litid, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng balat. Mukhang tao na. Parang ipa, mukhang trigo na. Are you following me? Pero wala pang hininga. Wala pang buhay. Can you say amen? Kailangan nila makararas ng tunay na bautismo ng Espiritu ng mga tao. Can you say amen? Then, ang sabi, said he unto me, prophesy unto the wind. Anong prophecy? Preaching. Anong prophecy? The voice of God. Kaya kailangan ipangaral. Ano, kailangan may dumating na propeta sa huling panahon at iparinig ang tinig ng Diyos. Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord, come from the four winds, O breath, and breathe upon this slain, that they may live. And so I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Alam niyo kung sino itong great army na ito, spiritually speaking, ang mananampalataya, ang iglesia. Diba? Ilan yung nakita nilang kasama ni Jesus? Diba? Libo-libo, napakaraming mga banal. Amen. Pero sila ay nabuhay. Amen. Sa pamamagitan ng mga stages na ito. Can you say amen? Kailangan magkaroon ng prophecy sa huling panahon para yung hininga ay pumasok dito sa mga dating kalansay. Can you say amen? Hindi ba sabi sa Biblia? Amen? Kayong mga patay, magsigising kayo? Hallelujah! Yan ang nangyari sa ating panahon. Nung marinig natin, nagtinig natin, Panginoon, nagising tayo sa mga libingan na kinaroroonan natin, mga denominasyon at mga iba't ibang credo at tradisyon. Praise be to God. Hindi lang yun. Tayo hiningihan ng Espiritu Santo, and now, we're alive. Filled with the Holy Spirit. Talagang puspos ng Espiritu Santo. Alright. Notice here, the life that was in the husk. Bumalik siya dun sa illustration sa wheat. Mas maintindihan nyo na ng gusto ngayon. And we're winding down now. I mean, notice here, the life that was in the husk, in the stalk, and in the tassel. In the husk, all gathers in the seed. Yun daw buhay na dating nasa stalk, sa trigo, di ba? Lumabas yung pinaka, praise God, yung usbong.
Alright? Pagkatapos nagkaroon ng mga dahon, ang buhay unti-unting umaakyat. Para magkaroon ng paglago, kailangan may buhay. Nasusundan niyo ba ako? At yung buhay na nandun sa usbong, dun sa mga dahon, ang sabi ay sumulong at napunta sa tassel at napunta sa shock. Pero lahat ng yun ay maiipon sa binhi, dun sa dulo ng pananim. Are you following me? Kaya kung mapapansin nyo, kahit sa palay, habang gumugulang yung palay, nagiging dilaw. Anong unang nagiging dilaw? Yung tangkay. Tapos yung mga dahon, ang pinakahuling nagiging dilaw ay yung pinakabutil, yung mga bunga sa dulo, di ba? Hanggang sa magdilaw ng husto yun at mamamatay pati yung mga ipa. Can you say amen? Magdidilaw sila. Bakit? Kasi yung buhay ay naiipon na doon sa binhi. Hallelujah. And the life that was in the stalk one went to the other. Justification made a way for sanctification. And sanctification made a way for the baptism of the Holy Ghost. And the baptism of the Holy Ghost made a way for the Holy Ghost itself to come right down in perfection. Back to the Word again to manifest itself. So, naintindihan nyo, hindi sapat yung bautismo lang ng Espiritu Santo. It will only make way for the Holy Spirit itself to dwell in you. Hanggang sa'yo maging mistulang trigo rin na katulad ni Kristo. May kaparehong properties. Kaparehong katangian. Kaparehong buhay. Amen. Ano ito? Ang iglesia sa uling panahon. Lahat ng buhay ay naipon na sa kanila. Can you say amen? Nasa binhi na tayo ulit ngayon sa uling panahon. At ito'y nahihinog na. It's harvest time. Tayo ay aanihin na isa sa mga araw na ito at dadalin sa bangan sa isang pagpapalit ng katawan. Hallelujah. How can we receive the baptism of the Holy Ghost as we close? Ito ang pinaka-importante sa lahat. Paano natin tatanggapin? After hearing about it, did you hear about it today? Amen? Anong gagawin niyo pagkatapos? Ganun pala yun? Meron pala yun? Ano ngayon? Ano ngayon? Diba? Tagal naman mag-preach si Brother Ray. Tagal naman. Pagkatapos yung marinig, gusto niyo ng bautismo ng Espiritu Santo, humingi kayo. Nang may pananampalataya. Ang sabi sa Luke 11, verse 11, 13, if a son shall ask bread of any of you, that is a father, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give what? The Holy Spirit to them that ask Him. Kaya nga mga salbahing tatay Pag humingi ng tinapay ang anak nyo, hindi nyo binibigyan ng bato, hindi nyo binibigyan ng pag humingi ng mga bagay na mabuti, hindi kayo nagbibigay ng masama. Di ba? Kung kayo nga na ganyang mga ama, nagbibigay kung ano hinihingi ng inyong mga anak, lalo pa ang inyong Ama sa langit. Pag humingi kayo, anong kailangan? Hingin ninyo ang Espiritu. Pwede pala yung hingin? Yes. Yan sabi ng Scripture. Galatians 3:14. Hingin nyo ng may pananampalataya. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of what? The Spirit through faith. Nakapakinig na kayo. And I'm trusting ang Diyos nag-create ng pananampalataya sa inyo. Ngayon, pwede kayong manghingi. Gamitin nyo yung pananampalatayang natanggap nyo habang kayo nakikinig. Gamitin nyo yun sa inyong paghingi. Para matanggap nyo ang pagpapala ng Espiritu. Sabi ni Brother Branham sa God Perfecting His Church, now, don't tell Him how you want to get it. Tell Him you want it. Huwag niyo sabihin sa Panginoon kung paano niyo gusto mangyari. Kasi iba sabi, Lord, pakinigin mo ako, Lord. Lord, patumbahin mo ako para matanggap ko yung Holy Spirit. Huwag mong sabihin sa Kanya kung paano. Amen? Just tell Him you want it.
Kaya hindi tayo naniniwala. Kailangan lumapit dito lahat ng tao at basta panungang may, basta patutumbayin para matanggap ng Holy Spirit. Tumumba! Pag mong sabihin kay Lord kung paano. Sabihin mo lang gusto mo yun. Gusto mo, Holy Spirit. Amen? Dahil kita natin, may iba't ibang paraan na ginawa ang Diyos para mapatanggap sa mga tao ang Holy Spirit. Nasa sa Kanya kung paano niya ibibigay sa'yo. Importante, gusto mo. At nananampalataya ka na maaari mong makamit. Are you following me? No matter how it comes, you want it. Yan ang importante. You want something to anchor your heart and soul away till all doubts and fears will pass away and joy bells of heaven will ring through your soul. God will take care of the rest of it. You just ask Him to give you the baptism of the Holy Spirit. Amen? Eh, pagkatapos nyo hingin, then accept it by faith. Yes, ang sabi niyo sa fourth seal, you can accept it by faith. Yan ang importante. Wala akong pakialam kung ito'y matanggap nyo habang nangangaral ako ngayon. Wala akong pakialam kung ito'y matanggap nyo pagkatapos yung lumapit dito sa harapan at pinatungan kayo ng kamay, because that can happen also. Amen? At pwedeng matanggap niyo ito habang kayo binabautismoan sa tubig, sa pagsunod niyo sa salita ng Diyos. Sa paano mang paraan, accept it by faith. Yes, you can accept it by faith. You have to accept Christ by faith. That's exactly right. And you accept the Holy Spirit by faith. But then let the Holy Spirit come and give the circumcision as a witness that He has accepted your faith. You see? Alright, ito pa, very, very important na paraan. By obeying what we heard. Ano natin matatanggap? Hingin natin. Pagkatapos natin hingin, angkinin natin. At pagkatapos meron tayong alam na pinagagawa sa atin ng Diyos, sundin natin. Alright? Tingnan natin. Ang sabi ng Scripture? Acts chapter 2, 38 hanggang 39. Tinanong si Pedro, anong kailangan gawin ng mga tao? Ang sabi ni Pedro, Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Kung meron sa inyo nagtatanong, paano ko tatang? Interesado ako sa Padre. Kung hindi ka pa nagpapabautismo, hindi ka pa nagsisisi, magsisi ka. Yun ang sabi ng Scripture. Magsisi ka at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo sa tubig at iyong tatanggapin ang kalooban ng Espiritu Santo. Pag sinunod mo yan, matatanggap mo ang banal na Espiritu. Kung ikaw ay sasampalataya. Acts 5:32, ang sabi, and we are His witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that what? Obey Him. Hindi lang pala basta, by faith, by faith, by faith. By faith, tinanggap ko na. Alright, kung meron ka alam na sinabi ni Lord na dapat mo gawin, obey it. Dahil doon binibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga sumusunod sa Kanya. Amen. By opening up to it and saying, be it unto me according to thy word, like Mary did, and start rejoicing and testifying about it. She never waited for anything. She just took God at His word and started thanking God for the baby. Before she felt any light, before she felt anything, before one sign was given to her, she just took the angel's word and went rejoicing and praising God, telling everybody she was going to have a baby, knowing no man. Kinumpara niya sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Pag hinihingi nyo, angkinin nyo na. Ipagsabi nyo na, natanggap ko ng Espiritu Santo. Amen. Buntis na ako ng Espiritu Santo. Bago pa kayo makaramdam ng kahit ano, huwag kayo maghintay na maghinig muna kayo kung ano man. Yun ang sinasabi ni Brother Branham, baptism without sensation. Si Maria, bago pa siya makaramdam ng kung anong kibot o sipa sa kanyang tiyan, pinagsabi niya na siya ay nagdadalang tao. Amen. God, give us some more Marys. Sabi niya, around Phoenix here, that can take God at His word and start rejoicing before anything happens. That's what you need. That's all. For she was overshadowed by the Holy Ghost. And when the Holy Ghost truly overshadows a person, they take God at His word. That settles it. That's what the Holy Ghost said. That settles it.
What to expect after receiving the baptism of the Holy Ghost? At the instant of receiving the Holy Ghost or the baptism of the Holy Ghost, is there a difference? Does a person speak with tongues? If not always, what manifestation is known? Tanong ito kay Brother Branham. Sagot niya, could you imagine a mother giving birth to a baby and not knowing it? She would have to be unconscious not to know it. Neither can you receive the Holy Ghost without knowing it. There's something takes place in you. There's something that changes you. Your whole system, your whole spiritual system is made new again. And you become a new creature in Christ, as the Bible puts it, a new creation in Christ. 2 Corinthians 5:17, you know it. Ano mangyayari pag winabautismo ng Espiritu Santo? Kung hindi ako mag-speaking in tongues, ano ang maaari kong palatandaan? Meron at merong mangyayari. Alam mo na nagbago ka. Hindi ka pwedeng ipanganak. Sabi ni Baro, hindi pwedeng manganak isang babae na hindi niya namamalayan. Maliban na lang kung pinatulog siya. Diba? Pero sa normal na kapanganakan, hindi niya pwedeng sabihin, ay, nanganak na pala ako. You will know it. If you're really baptized with the Holy Ghost, you will know it. Now, the quickening power that come upon Jesus quickened Him to manifest every promise of the word of that day. Tapos na tayo. So does the Holy Spirit that come upon us in this day. It's not a mockery Holy Spirit. You're not the devil mocking the Holy Spirit. But it is the real true Holy Spirit. It will manifest the promise of this hour. This is very important now. Si Jesus daw, nung dumating yung Holy Spirit sa Kanya, typing the Holy Spirit baptism for our age, ang Kanyang manifest ay yung hula para sa Kanya doon sa panahong yun. Yun ang isang palatandaan ng bautismo ng Espiritu Santo. Ikaw ay magmamanifest ng hula na nauukol sa iyong panahon. You will not be just a Baptist. You will not be just, amen, a Wesleyan, a sanctified, or justified. You'll be baptized with the Holy Ghost with the life of Christ living in you. Because that's the promise for the hour. Alright? When it fell upon Luther, it manifested the promise of that hour. When it fell upon Wesley, it manifested the promise of that hour. When it falls in this day, it manifests the promise of this hour. When it fell upon Moses, it manifested the promise of that hour. Fell upon Noah, it manifests the promise of that hour. When it fell upon Jesus, it manifests the promise of that hour. Kaya may nagtanong kay Brother Ben, ano bang tunay na tanda talaga ng Holy Spirit? When you can receive the promise for your age. The word for your age. Bakit? Kasi kaya dumating sa bawat panahon para buhayin ang mga hulang na uukol sa panahong yun. At kung tayo nabubuhay sa bride age, sa panahon kung saan nahula, merong isang iglesyang lilitaw, walang bahid, walang dungis, walang kulubot. That's the promise for your age. Pag ikaw ay talagang bautismado ng Espiritu Santo sa tamang paraan, yun ang imamanifest mo. You'll not be just justified. Hindi ka lang puro speaking in tongues, mga Pentecostal lang yung mga yan. Amen. Kayo ay mamumuhay ng ayon sa ipinangako sa huling panahon. Magiging hinog kang trigo. Can you say amen? Because that's your age. Amen. You'll be an overcomer. That's the promise for you. You'll be an adopted son or daughter of God. Amen. Makapangyarihan. That's the promise for your age. Alam mo kung anong position mo sa katawan. That's the promise for your age. Amen. Huwag ka magsabi sa akin, puspos ng Espiritu Santo. Amen. Ang alam mo lang, justification. Hanggang doon ka lang at lahat. Amen. Kailangan maipamuhay natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na dapat natin ipamuhay sa panahong ito. Amen. It's a high calling, pero it's not you doing it. It's the Holy Spirit baptizing you into it. Tayo lahat ay tumayo. Tunay na bautismo ng Espiritu Santo will make you mellow, will make you sweet. God is looking for that mellowness and sweetness of Christ. Ang isang bunga pagka naihinog, di ba? Lumalambot, tumatamis. Isang sign ng maturity. Di ba? Hindi ka na tulad ng dati na masungit. Mahirap lapitan, mahirap pakiusapan, mahirap hingan ng tawad, mahirap magpatawad. The mellowness of Christ, the sweetness of Christ should be seen among us. Amen, dahil ang Espiritu ng Diyos, amen, pinadidilaw tayo. Natanggal ang greenness sa atin, ang immaturity.
para yung trigo at yung araw ay maging magkakulay na. Diba? Pansin niyo ba yun? Anong nangyayari sa pagpapahinog ng trigo? Yung kulay ng araw, magiging kulay na ng trigo dun sa tuktok ng halaman. Amen. Yung trigo ay nagiging katulad na ng SON ng ating Panginoon. Ulitin natin, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit. Lahat na nakakaalam ng awitin, try to sing it with me. No. Spirit, Thou art welcome in this. Amen. Holy Spirit, Thou art welcome in. Tayo lahat, this place from our heart. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome. Ano kailangan natin gawin? Hingin natin. Let's welcome Him, Holy Spirit. Holy Spirit, Thou art welcome in this. Tayo lahat. Let's welcome Him, Holy Spirit. Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Amen. Sino ang gustong humingi ng Espiritu Santo sa Ama? Ask it. Ask it by faith. Ask it from your heart with sincerity. Kung talagang gusto nyo, you ask it this morning. Amen. Awitin natin sa ganitong paraan. Holy Spirit, Thou art welcome in my heart. Thou art welcome in my heart. Ito ba natin gawin habang hingin natin? Amen. Kayong mga, alam nyo kailangan nyo ng Espiritu Santo, hingin nyo ito ngayon sa ating Ama. Holy Spirit, Thou art in my heart. Come in my heart. Yes. Holy Spirit, Thou art welcome in. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh yes. See and grace, Thou art welcome in my heart. Once again, Holy Spirit from my heart. Holy Spirit, Thou art welcome in. Yes, Lord. Yes, huwag mo lampasan, Panginoon, ang sino mang humihingi nang may pananampalataya sa mga sandaling ito, Panginoon. Patunayan mo yung salita sa buhay ng bawat isa sa mga kapatid kong naririto. At tunay na nauuhaw sa iyong Espiritu. Ang ngayon humihingi nito, Panginoon, sa pananampalataya. In my heart. Flow through me, Holy Spirit, flow through me. Holy Spirit, flow through me. Yes, Lord, that's a prayer. Flow through me, Holy Spirit. Pamulampasan ang mga anak mo, Lord. Humihingi, Lord, in desperation, oh God.
And as I lift my hands to worship and to magnify your name, oh, flow through me, Holy Spirit, flow. One more time now before we pray. Flow through me, Holy Spirit, flow through me. Hallelujah. Holy Spirit, flow through me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, flow through me. Holy Spirit, flow through me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And as I lift my hands to worship and to magnify your name, yes, flow through me, Holy Spirit, flow. Amen. I will pray. At kayong mga nagnanasa ng Espiritu Santo, you will pray. Sa inyong paraan, express your faith. Express your faith in what you heard this morning. Narinig nyo na ang kanyang salita. Now you can receive it. You can claim it. Amen. Diyan sa kinaroroonan, hindi ko kailangang palapitin kayo dito sa harapan. Right there. Right there, nandiyan ang Espiritu Santo. Amen. Handang ibigay sa inyo ang bautismo ng Espiritu Santo na hinahangad nyo sa araw na ito. Lord Jesus, salamat sa presensya mo, Lord, na napakakapal ngayon dito sa aming kinaroroonan. Kung saan pinapangaral lang yung salita, Lord, your Holy Spirit always comes, Lord, para pagtibayin ang naipangaral. Father, anong narinig namin? Ang tinig mo, Ama. Minsan, got the power in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be the